Dear Dr. Love, good evening po sa inyong lahat. Itago niyo lamang po ko sa pangalang Justy, 31 years old, mula po sa lalawigan ng Pampanga. Brother June, gusto ko pong magpasalamat sa inyong staff at hindi po nila ako hinusgahan nang nag-inquire ako sa inyong page at in-encourage pa po nila ako na lumapit sa inyo kasi kailangan ko po kasi talaga ng payo. Hindi ko lamang po talaga kayang magpa-live counseling. Isa po akong single mom, wala po akong kakilalang kamag-anak. Lumaki lang po kasi ako sa aking lola. Iniwan po kasi ako ng mga magulang ko nang magkaroon sila ng kanya-kanyang asawa. Hindi ko na nga po sila nakilala pa. Nang mawala ang lola ko, wala na po akong alam na ibang kamag-anak. Itinaguyod ko po ang sarili ko mag-isa. Mahirap lang po ang buhay namin, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. "25 years old po ako nang ako'y mabuntis, Dr. Love. Hindi pa man lumalaki ang aking tiyan, iniwanan na po ako ng ama ng aking anak. Simula po noon, wala na akong ginawa kundi kumayod para mabuhay kami ng anak ko. Kung saan-saan ako pumapasok pero laging kulang kahit halos isang beses na lang ako kumain sa isang araw. Naging labandera po ako, naging kasambahay, pero pinaalis ako dahil bawal daw laging kasama ang anak ko. Wala naman pong magbabantay sa aking anak. Naging tindera rin po ako. Pero nung 26 anyos na po ako, may kaibigan po akong kapwa ko tindera noon. Nagulat ako nang magkita kami, medyo okay na ang buhay niya. Humingi po ako ng tulong, hindi pera, hindi ako sanay mangutang. Tulong po sa paraang nagpapapasok ako ng trabaho. Pero ang trabaho po pala ay GRO o yung pong nag-entertain ng mga customers na umiinom. Itinetable din po ako. Pero ganin pa rin po pala ang sagot. Pero tinuruan po ako ng kaibigan ko na ang sikreto pala ay sumama sa customer. Dito na po ako nagsimulang kumita ng malaki. Pero dito na rin ata nasira ang buhay ko. Dr. Love, sumasama na po ako sa mga lalaki after work. Mas malaki po kasi ang bayad kaysa sa sahod ko. Simula nito, nagawa ko ng mangupahan sa maayos na lugar. Nagawa ko na pong ibili ng gatas ang anak ko. Gatas na tunay na para sa mga baby. Dati kasi, ang gamit ko lang ay tingi na gatas sa tindahan. Kung minsan, tubig na hinahaluan ko lamang po ng tigpipisong asukal. Sa katotohanan, Dr. Love, natuwa po ako. Pero sa kabila ng lahat, para bang kinakain ako. Pakiramdam ko, hindi nabubura ang mga laway sa katawan ko. Ilang beses man ako maligo. Kung minsan, naiilang akong buhatin ng anak ko kasi pakiramdam ko po ang dumi-dumi ko. Ngayon, 5 taon na ako sa ganitong trabaho. Napapaisip po ako. Lumalaki na ang anak ko. Ayokong nakikita niyang kung sino-sinong lalaki ang naghahatid sa akin sa bahay. Natatakot akong malaman niya ang trabaho ko. Natatakot akong mahusgahan niya ako paglaki niya. At bukod po rito, gusto ko na po sanang magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga lang po, mapapatawad pa ba ako ng Panginoon? 5 taon akong naging makasalanan. Sa isip ko, sinusunog ng kaluluwa ko sa impyerno ngayon pa lamang. Dr. Love,
Ayokong madamay ang anak ko sa parusang kakaharapin ko sa mga susunod na panahon. Brother June, pwede niyo po ba sa aking sabihin saan ako pwedeng magsimula? Paano makababawi sa Panginoon? Maaayos ko pa ba ang buhay ko? Madadamay po ba ang anak ko sa parusa sa akin? Sana po ay matulungan niyo ako. Umaasa, Justy. Maraming salamat, Justy. Kung uunawain ko ang kasaysayan mo, ang sabi mo ay tumaan ka sa maraming hirap. At may mga pagkakataon na halos hindi ka na kumakain. So, nakita mo yung isang dati mong kasamaan sa trabaho na umasenso ng buhay at nagpatulong ka sa kanya na makahanap ng trabaho. Ang kuneho, imbis na bigyan ka ng magandang trabaho, dinala ka niya sa isang hanap buhay na mas matanda pa kay Kristo. At ito ang prostitution, ang pagbebenta ng laman. Ang katotohanan niyan, Justy, napakalaki ang kikitain mo sa pagbebenta ng laman mo. Baka makatsyempo ka pa ng isang lalaking matanda na maraming pera na mahulog sa'yo at pamanahan ka pa ng lahat ng kanyang ari-arian. Di ba? Well, sa mga taong ganid sa pera at walang values, susunggaban yan. Ang prostitution, sang-ayon sa definisyon ng batas, ay ang pagbebenta ng iyong katawan at pagbibigay ng serbisyo sa opposite sex na regular na ginagawa mo. Hindi yung minsan lang, kung hindi regular at pinagkakakitaan mo. Ang tawag dyan ay prostitution, ang pagbebenta ng laman. At ito ang isa sa pinakamatandang hanap buhay sa mundo. Even during the time of Jesus, maraming mga babae dahilan sa kahirapan ang nagbenta ng kanilang mga katawan. Ang katotohanan, Justy, maganda ka o pangit ka, basta maluwag ang garter ng panty mo, kikita ka. Dahil may mga lalaking wala ring values at makakita lang ng butas, papasukin ng butas. Paglagay ka ng butas sa puno ng saging, papatulan yun. Merong mga lalaking ganyan na wala ng delikadesa. May pag-asa pa ba? Ang tanong ko sa iyo, Justy, ikaw ba'y humihinga pa? Ayan. Kung humihinga ka pa, may pag-asa ka pa. Tingnan mo, ang basihan natin at ito ay madalas na sinasabi ko nung mga panahon na ako'y malakas pa at naaniyahang mag-talk sa mga recollections and retreats sa iba't ibang parokya. Tinatanong ko ang mga nakikinig sa atin, kapag ang ginagawa mo ay maipagmamalaki mo, ipagpatuloy mo. Kung ang ginagawa mo ba ay pupwede mong ipagsigawan sa bubong ng bahay mo at maipagmamalaki mo, ipagpatuloy mo. Kung ang ginagawa mo ba ay maipagmamalaki mo sa anak mo, ipagpatuloy mo. Kung hindi mo kayang ipagsigawan sa bubong ng bahay mo para marinig ng mga kapitbahay mo na ako ay prostitute, kung hindi mo kayang gawin yun dahil nahihiya ka, something must be wrong. May mali na dapat na itumpak. Kung ang anak mo ay lumalaki at nahihiya ka na sabihin sa kanya, anak, ako'y nagbenta ng aking katawan. At ito ang hanap buhay ko para makapagpatayo tayo ng isang bahay.
Kung hindi mo kayang sabihin sa anak mo yan, tigilan mo na. Ang buhay sa daigdig ay hindi lamang nakukuha sa yaman o sa pera at sa dami ng pera ang kaligayahan. Mas maraming taong maligaya at payapa ang kalooban na hindi kasing yaman. And I'm telling you, marami akong kilalang mga tao, politiko at ibang mayayaman, without mentioning names, na talagang sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno dahil ang pera ng taong bayan ay ninanakaw nila at ito ang ipinagpapasasa nila sa kanilang mga hilig sa buhay. Maraming yan. Huwag niyo akong pilitin. Baka sabihin ko, meron akong kilala, kumpare ko pa sa binyag. Pero wag na lang nating pag-usapan ang pangalan. Kasi ang tao na nabubuhay sa pera lamang sa impyerno dadamputin. And I'm telling you, Justy, maging milyonarya ka man, pagdating ng araw na tatawagin ka ng Diyos, hindi mo madadala ang pera mo sa langit. Hindi natin kailangan ng pera sa langit. Ni hindi mo mailalagay ang pera mo sa kabaong mo dahil pag-aagawan niya ng mga taong may access sa pera mo. Tama na. Tama na kung ano meron ka at maligaya ka. Huwag mong pangarapin na yumaman ka sa paraan na hindi makatao. Ang tawag diyan, greedy. Sa Tagalog, ano nga diyan sa Tagalog ang greedy? Sakim. Sakim sa pera. At maraming tao ang sakim sa pera. Sabi nga ng mga anak ko sa akin, Daddy, bakit sa tanda mong yan, mahigit 50 taon, kalahati na ng buhay mo, nasa radyo ka, nasa broadcast. Bakit yung mga kasabayan mo, meron silang mga resort, meron silang mga malalaking negosyo, ang gaganda ng mga bahay nila, meron silang mga kotseng magaganda at maraming katulong sa bahay. Bakit tayo, naghihirap tayo? Di man kami naghihirap, sapat-sapat lang. Pero masaya kami. Kasi ang legacy ko na iniiwan sa aking pamilya, anak, itaas nyo ang mukha ninyo pag binanggit ang pangalan ni June Banaag dahil walang maghahabol sa inyo na niloko ko o pinagkakwartahan ko. Lahat ng kinain ninyo galing sa pinagpawisan ko. Yan ang legacy. Kaya hanggang ngayon sa edad kong 74, naghahanap buhay pa rin ako rito. See? Ang isang maganda sa iyo, Justy, ay unti-unti kang tinatawag ng Diyos dahil ang konsyensya mo mismo ang tumatawag sa iyo. Alam mo ba na ang ating mga anghel de la guardia, ang guardian angels natin, ang tinig ng ating konsyensya? At kapag meron ka ng nadidinig sa konsyensya mo na hindi mo nagugustuhan ang ginagawa mo, tinatawag ka na ng Diyos. Huwag kang matakot. Si Brother June mas higit na makasalanan kaysa sayo. At ang dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi tinitingnan kung gaano kalalim, gaano kabigat ang kasalanan mo. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung intention mo na magbago at pagtitika at willingness na tanggapin ng Diyos sa iyong buhay. At kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, nililimot ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Kahit itanong mo sa Kanya, Lord, naaalala mo pa ba yung kasalanan ko nagawa 2 years ago? Sasabihin sa ng Panginoon, wala akong natatandaan.
Kinakalimutan na ng Diyos yan at binibigyan kanya ng bagong buhay. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan mo, Jesty, ang Panginoon ay hindi nabuhay sa daigdig para sa mga banal. Nabuhay si Jesus at namatay sa krus para sa mga makasalanan na katulad natin. Pakinggan mo ang sasabihin ko, Jesty. Tanggapin mong muli ang Panginoon at umasa ka sa mga biyayang ipagkakaloob niya. Walang anak ang Diyos na pinabayaan niya. Kung nakikita mo si Brother June, hindi po ako mayaman. Pero may kinakain ako 3 beses isang araw at minsan may merienda pa. Biyaya ng Diyos. Huwag nating hangaring yumaman. Hangarin lamang natin na maabot natin, mabigyan ng magandang kinabukasan at aral ang ating mga anak. Isuko mo ang lahat sa Diyos. At lilimutin ng Diyos ang lahat. At ipagkakaloob niya sa iyo ang biyaya, siksik, liglig, umaapaw. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang unang hakbang para magbalik loob sa Diyos? Ang unang hakbang ay ang pagkilala mo sa iyong kasalanan. Matapos mong makilala ang iyong kasalanan at mandiri ka sa dumi ng kasalanan sa iyong katawan, go to church and confess your sins to a priest. Ang lahat ng kasalanan mo na ikukonfess mo, ikukumpisal mo sa pari, walang ibang makaalam, patayin mo na ang pari, hindi sasabihin ng pari yan kanino man. Tatanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos. At sa kapatawaran ito, kasama ang biyaya at ang bagong buhay at ang pagyakap ng Diyos sa iyo ng mahigpit na yakap na nagsasabing, Jesty, mahal kita. Kaya ako namatay sa krus para sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.